Atix na kung saan po ay bank account or bubuksan na ang bank accounts ni VP Sara Duterte. Nako, kinakabahan na kaya ang mga ito ngayon, mga kababayan? Kaya sinusubukan na nila na asikasuhin o patahimikin itong si Ramil Madriaga sa loob na laging pinupuntahan ng mga tauhan, inaaligid-aligiran ng mga tauhan itong si VP Sara Duterte. Yan ang pakinggan natin dito sa mga pahayag ni Sir Edu aka Ronald Llamas. Binanatan siya. Oo. Nakita mo yan Ronald? Sabi ko nga po kanina, itong ating special guest tonight na si Senator Edu, also na sa Tito Ronald Llamas. Siyempre, kahit di natin tinatanong si Attorney Gonzon, binanatan siya. Oo. Nakita mo yan Ronald, hindi namin sa tinanong pero bumanat pa rin siya. Siyempre, gusto namin fair tayo. Dapat natin imbitahan ang binanatan na si Ronald Llamas. Hello, Ronald, na gusto nila na parang basta wag lang sa same branch of government magkakaroon ng pare-parehong apelido. Yes. Una, long overdue na to. Sa ating fundamental law, 87 Constitution, malinaw naman yung provision sa anti-dynasty. Malinaw naman sa nag-frame sa Constitution na malaki sa problema ng ating political system ay mga dynasties, mga warlords. At ito ay related sa corruption. Yeah. Ngayon, fast forward, meron tayong unprecedented naisama ko lang to, situation na unprecedented na corruption. Not only in the hundreds of millions, not only in the hundreds of billions, but even trillions. No? So yung outrage is also unprecedented. Kaya because of that, malinaw naman na ang corruption ay linked sa mga dynasty. Mismo ang gobyerno ay nakita nila na this becomes an existential issue for them. So, to survive, at sila ay pumusisyon against corruption, kailangan nilang pumusisyon against dynasty. Ganun yun survival din nila ito no? Hindi pwedeng labanan ng korupsyon. Hindi mo pwedeng labanan ng korupsyon through ICI, Ombudsman, Blue Ribbon lamang nang wala kang ginagawang law prohibiting dynasty. Yeah. So at the same time, alam naman natin na yung ating political system ay dominated by dynasties at yung gagawa ng anti-dynasty law ay themselves dynasties. So the devil is in the details. Yes. Ibig sabihin, merong sinuportahan yung Hindi ko kasi may adjust guys, baka mag-loading na naman. Kaya pinababayaan ko na lang. Alam ko naman matyaga kayo, di ba? Antayin na lang natin magsalita siya hinggil doon kay VP Sara Duterte sa pagbubukas ng bank accounts. Ha? Kasi nga, sabi ko sa inyo, baka mag-loading, mayari na naman tayo. Tayo na lang natin. Gobyerno na priority bill, yung anti-dynasty, pero anong detalye niyan? Ngayon yung debate dyan. Meron yatang 3, 4 na nag-propose ng bill. Merong nag-propose na hanggang 2nd degree of consanguinity, na actually existing na yan sa ating SK law. May nag-propose hanggang 4th degree of consanguinity. Ibig sabihin, pati mga pinsan bawal. Dapat. Ngayon, may modification. Okay lang yung 4th degree of consanguinity, pero sa kanyan, bawal vertically. Ibig sabihin, kung nasa isang probinsya kayo, dapat isa lang ang pwedeng tumakbo. No? Pero kung tatakbo sa national, ang isang senador, isang governor, isang mayor, pwede. Pero horizontally, hindi pwede. So, anong ibig sabihin yan? Kaya yun yung debate ngayon, na baka kanyan, hindi tunay na anti-dynasty. Dahil sa asawa, pwedeng palitan yung asawa nila na mayor o yung asawa nila na governor dahil isa lang naman yung tatakbo. So parang merong butas. No? Sabi ni Congressman Garin, well, we have to compromise. We have to start somewhere daw, sabi niya. Yes. Sabi ko, ba't hindi nyo gawing regional? Ibig sabihin sa isang rehiyon, isa lang ang pwedeng tumakbo. No? Ang ginagawa kasi halimbawa ng Ampatuan, magpapatakbo sila sa 2-3 probinsya ng kanilang kandidato. So, pwede pang mangyari yon. So, yan yung pinag-uusapan ngayon, yung detalye. The devil, again, is in the details. No? Pero mahalaga rin dito, yung political will ng presidente. Tama. Talaga ba niyang didiinan ito? Ba't hindi niya sinertify? Bakit ginawa lang priority? No? Yun ang tanong ng iba. Pwede naman gawing certified na urgent. Urgent. Bakit pa lang? No? Sabi nila, hindi. Ang certified urgent, pag pa lang, may calamity, etc. Hindi yung Maharlika Bill, certified yun Oo naman. Diretso yun, diretso plenaryo yun. Yeah. Nag-start po ako ng live 7, parang 7:10. Kasi tawag dito. Naglolo ko kasi yung internet kanina, supposedly 7 o'clock. Pero wala hindi ko may start. So nagpalit pa ako ng internet kanina. Nagpalit-palit pa ako ng wire para lang maikabit doon. So inabot ng 10 minutes.
Yes, so titingnan Ma'am natin Gina? ngayon, talaga bang decisive? Ohio? May political will ba yung presidente at gobyerno na i-push it through? Makikita natin in the next 3 months. Correct. So ano kung hindi yan umandar in the next 3 months, ibig sabihin, hindi sila ganun ka-decidido. No? Pero Tito Ronald, so paano natin dapat i-perceive yung statement na yan ng Malacanang na oo nga priority pero hindi naman certified as urgent. Tapos pwede naman nga pala na i-certify as urgent kahit na walang calamity, kahit na hindi naman siya public emergency. So paano natin dapat Yun nga kasi ang pangit kapag sinertify as urgent. Minsan, mga kababayan, pag minamadali mo ang isang bagay, nandun yung mga pagkakamali. At least dapat slowly but surely. 'Di ba? Ganun dapat. Gusto nyo kasi agad-agad. perceive yun? Well, baka kasi meron silang hesitancy. Baka may vacillation. Baka. Pero makikita nga natin in the next 2 to 3 months whether they are really serious. Yes. No? Tingin ko for now, pwede silang bigyan ng benefit of the doubt. No? Ang problema kasi sa atin, very skeptical na tayo dahil 39 years, wala namang implementing law eh. Kaya nga. Yeah. Tapos karamihan sa Congress, sa Senate, ay mga dynasties din. Kaya tayo, hindi nila tayo masisisi for being very skeptical. Yeah. So the burden is on them to deliver the goods in the next. Tama naman kayo dyan. Pero bakit itong panahon ninyo, Ronald Llamas, hindi rin kayo nag-propose ng ganyang bill? 'Di ba? Kayo yung nasa gobyerno rin dati eh. Kayo naman, no? Hindi dapat sisihin nyo rin yung sarili ninyo. 3 months. Pero positive naman na Tito Ronald yung sagot ni or reaction ni Congresswoman Garin dun sa suggestion mo na regional. Why not regional? Yes, very very positive naman yung kanyang reaction. Of course, marami silang magpapasya dyan, hindi lang sa Secretary Garin. Oo, madali kami magkasundo ni Garin dahil magkasama kami sa cabinet yan ni Pinoy. Before. Oo. Oo. Pero yung iba niyang kasama sa Congress, mag-agree ba? Yeah. No? So, lalo na kung merong mga kaka-dynasty yung mga boboto. Ayun pa. Yes, kaya nga ang isang tanong ko sa kanya, in relation sa party list. Ano, yung party list kasi mga dynasties din eh. 'Di ba? Kasama sa priority bills ngayon, yung reform ng party list law. Oo, tama. Dahil dito sa scandal about corruption, marami ritong na-involve mga party list congressmen. 'Di ba? Yeah. Yung head ng appropriations, party list congressman eh. Yeah. Yung mga nadidikit sa mga contractors, mga party list eh. Yung mga party list, yung may mga contracting agency ng mga anak, 'di ba? So, mahalaga na hindi lang ito usapin ng dynasty, usapin ito ng party list system. Yes. Kailangan ayusin din. Would you agree sa sinabi ni Senator Bam? Naiinis ka na ba, Tita Karks? Wala ganito talaga yung ano natin eh. Ang presidente lang naman natin, mga kababayan, kahit natapunan mo ng tapunan ng putik to, patuloy na nagtatrabaho, di ba? Kino na baka this time around may possibility naman na lumusot dahil galit na ang taong bayan. So may pressure. Tama, no? Isang pressure 'yon. Parang bibingka, pressure sa ilalim sa taong bayan, pressure sa taas sa presidente at sa Malacanang. Yeah. Pero sa dulo, ang mahalaga rito, ngayon kasi nitong nakaraang eleksyon, almost 80% ng tumakbo sa Kongreso walang kalaban. Ibig sabihin, hindi sila matetreten, no? Itong pressure sa baba at saka sa taas dahil wala naman threat sa kanila na lalaban eh. So kailangan in the next 2.5 years, merong mga lumaban sa kanila na naiiba Yeah. para ma-threaten sila. Ngayon Tama. walang threat sa kanila eh. No? Okay. So, dapat, halimbawa, katulad ni Joby, tumakbo na. Kailangan namin siya dito. Ikaw nga ang Ang senator. ikaw ang senatoriable eh. Hindi ako masyado makapag-komento kasi hindi naman ito yung target ko talaga na topic, no, mga kababayan. Kaya nagulantang ako kasi hindi ko may adjust eh. Walang iya talaga itong net natin. Dalawa, Converge tapos si Globe. Anyway, alam ko na meron kang mga kausap dyan, mga importante yung mga tao from the EU, pero konti na lang, Ronald, ha? No problem. Fast round lang tayo kasi mga issue to na tinanong namin kagabi kay Senator Trillanes, former Senator Trillanes. Baka meron ka rin opinion. Yung winnability because of the surveys na nagli-leak pa rin si VP Sara Duterte doon sa mga survey na lumabas recently, lalo yung WR numero kagabi or kahapon. Ang tingin ni former Senator Trillanes, sabi niya, lahat daw na nagli-lead ng maaga, Natatalo. may ending na hindi maganda. So, do you agree? Dahil matagal ka na sa politika rin naman. So, anong tingin mo doon? Basically, Joby, nag-agree ako sa kanya. Isa lang naman yung tumakbong presidente na nanalo na from the very start mataas. Isa lang yun, si Erap lang. All the others, mababa yun. Nagsimula sa mababa. Kahit nga si BBM kung maaalala nyo noong 2021, ang kanyang sa survey, 19% lang siya. Tied sila ni Isko. Diba? Tied sila ni Isko. Yes. Eventually, naging 60% siya nung nag-unite sila ni Sara. So, ibig sabihin, nagbabago pa yan. Lalo na ngayon sa survey, ang laki ng undecided. 39 tsaka 40%. Tapos every year, may 3 to 4 million new voters na nadadagdag, yung mga Gen Z. So itong mga variables na ito ay pwede maka-apekto
sa 2028 elections. Hindi pa done No? deal. Hindi pa done deal. Hindi siya done deal, no? Okay. Dahil, halimbawa, Yup, siya yung kaaway ni napakataas Guanzon. ni Binay, gumuho. Di ba? No? May mga ganung mga kwan eh. Ang taas ni Villar, Yung nakalaban ni Pinoy. ang taas ni Villar, gumuho. Di ba? Yes, yes, yes. So, yung tama rin naman si Trillanes. Maliban kay Erap. Si Teka Erap lang, on the very na-curious ako start, doon, Tito Ronald. Bakit si Erap hindi bumaba? Talagang Well, Ano meron artista siya? eh. Ano meron sa kanya? artista, dating mayor, dating senador, dating vice president. Ibig sabihin, From hindi the naman siya, yeah. nakuha niya yung lahat ng ingredients. No? Movie at saka politika. Yeah. Diba? Nakuha At niya saka- yan. Yung mga kampo nila FVR dati wala silang nailagay na na pwedeng lumaban talaga kay Erap di ba? Oo. Nagtatalo-talo Imagine mo pa sila naman. doon Ha? Imagine mo naman, kalaban niya si De Venecia. Oo. Kalaban niya si De Venecia, si Correct, General Lim, si Yes. De Villa. So, ibig sabihin, mga push over yon kumpara kay Erap. Kaya from the very start, nagsa-celebrate na sila Erap. Wala pang eleksyon. Kaya maaga din yung kaya maaga din yung pagkakatanggal sa kanya. Tapos, may possibility rin dahil sa ating political system, may sumulpot na mga dark horse. Di ba yung hindi na, usually kasi yung mga nagpaplano, hindi naman umaabot sa home stretch eh. Si Pinoy, walang kaplano-plano yun, namatay yung mother. Di ba? Si FBR, si Mitra yung panon eh. Pumayag na si FBR maging vice president ni Mitra eh. Eh hindi pumayag si Mitra. Nag-presidente si FBR. No? Siya yung nanalo. Di ba? Si Miriam, muntik nang manalo. Sabi nga nila, nanalo eh. From out of nowhere yun. Brown ha? out. From out of nowhere yun ha. Nag-brown out Walang niya. partido, walang makinarya, walang resources, walang track record, maliban sa judge. Yeah. Di ba? Anti-corruption lang yun, tsaka kabataan. Muntik Okay. na nalo. So, ibig sabihin, may ganyang klaseng possibility sa ating landscape. Di ba? Yes. May mga ganong pumaporma na eh. Tingnan natin, no? Tingnan natin. Pero, in the next few months, pwedeng pwedeng matamaan ng husto yung mga Duterte. Bakit? Ito na. Ngayon, parang tuloy-tuloy na yung trial ni Digong eh. Oo. No? Ikalawa, bubuksan na yung mga bank accounts ni Sara ng ombudsman no, in relation sa kanyang salin. So yung matagal lang sinasabi ni Trillanes, baka magkaroon na talaga ng tunay na ebidensya. Ito yon mga kababayan. Isa na ito sa mga magiging tunay na ebidensya na sinasabi natin kasi ang magpapile ng case sa ombudsman, ito na nga sila attorney Palad ha. Mga ka-GPnatics dahil sa paglabas po nitong ng testimonya nitong si Ramil Madriaga. Isang napakalaking mga ka-GPnatics. Kumbaga parang ano tawag dito? Ito ay isang napakalaking bombshell talaga na talagang masasabi natin makukorner itong si Sara Duterte pagdating dito kasi mapagsisimulan to, ito yung magiging starting point, ito yung magiging simula ng simula mga kababayan sa pag iimbestiga laban kay BP Sara Duterte at mayroon na silang pagkakataon para may open. Kasi kung walang magpa-file ng kaso, kung wala naman probable cause, mga kababayan, 'di ba? Napaka-pangit naman tingnan na parang ang ginawa ay sinadya lang talaga. Pero dahil nga may lumabas na isang taong Ramil Madriaga na nagsasabi, ang mga pera nitong si BP Sara Duterte ay nanggaling sa mga drug lords, nanggaling sa mga sa Pogo at kung saan-saan pa. Pinatutunayan nito, nagko-corroborate yung sinasabi nito sa mga pahayag ni Trillanes at the same time sa mga pahayag nitong si Arturo Las Cañas, mga kababayan. So mapapatibay nito yung aligasyon laban kay BP Sara Duterte at palagay ko naman sapat na hindi po ito gawa-gawa. Baka sabihin ng mga didis, hindi gawa-gawa lang yan. Gusto nyo lang talagang pag-initan yung mga Duterte. 'Di ba? Yun ang sasabihin nila. Pero ngayon, iba na yung mga magiging naratibo niyan. Iba na yung magiging dating. Kasi nga, meron ng mga taong lumalabas na meron talagang personal knowledge. Hindi po ito basta-basta yung tinatawag na hearsay lang o kaya yung wala po akong personal access, wala po akong personal knowledge, ganito ganyan. Yung tao na nagsalita, may personal knowledge, nag-deliver ng pera, nag-deliver ng sasakyan, at kung ano-ano pa, pinabuo ng isip, Inday Sara is my president. Tapos sabi niya ganon, puro drug lord yung nagpupondo doon sa mga itinayo na yon na parallel group. Tapos yung mga kalyado nila, kakasuhan na. No? Either ng ICC o ng gobyerno. So, ibig sabihin, masasandal sila sa isang corner eh. No?
Yan ay mangyayari next year. Ang galing So, mo pwede ha. sila maging- Kasi pwede sila maging- next question yung tungkol dun sa plunder at saka dun sa bank account eh. Nasagot mo na eh. Baka naman, sabi ni Trillanes kagabi, wala siyang kinalaman eh. Baka saan ba magagaling ebidensya? Sa'yo ba? Walang kinalaman si Trillanes dyan. Ano ibig sabihin nun? Kanino? Wala siyang kinalaman. Okay. Sir Odelenon, hitman ni Digong si Ramil Madriaga. Pwede. 'Di ba? Kaya nga ipinakilala niya mismo si Ramil Madriaga dito kay BP Sara Duterte. 'Di ba? Nung mga ka-GP Natics nung magba-vice president ni si Sara. Oh. Malamang sa malamang. Basahin nyo na lang yung aking thought bubble. Yes. Basang-basa. Sige. Hindi, pahabol lang. Kasi nga, di ba sinasabi natin ngayon, mataas yung numero ni VP Sara. Pero paano gaano kalaking factor yung pwedeng maging impluensya ng mga taong nakapaligid sa kanya, gaya for example, aside dun sa tatay niya, sa kapatid niya, si Congressman Pulong nasa hot seat ngayon dahil dun sa kanyang bakasyon na 2 months, 17 countries. Yes, oo. So, halimbawa, sinusubukan nilang mag-ikot around the world. Dahil dati kasi, yung strong point nila, OFW. Yeah. Ngayon, hindi na masyado. Halimbawa, naglibot kami sa Tokyo 3 weeks ago. Naglibot kami sa parts of Europe. Dati, nung panahon ni Digong, wala kang makakausap na OFW na anti-Digong. Ngayon, dumadami na. No? Yung mga assembly namin sa Vienna, sa Hong Kong, sa Tokyo, sa Yokohama, sa Rome, sa Milan, sa Berlin, puro mga OFW. Na sabi nila, dati, mga Digong kami. Ngayon, hindi na. So, Paano kapag napatay siya sa loob? Ayan, ang malaking question. Pero palagay ko naman, dahil lumabas siya, bibigyan na yan ng security, mga kababayan. At hindi na yan basta-basta pababayaan na matira yan sa loob gaya ng ginawa nila. Yung, di ba, alam nyo naman yung ginagawa ng mga Duterte dati. Di ba, pinapatay nila sa loob yung mga kumakalaban sa kanila. So, ito, malamang ang gagawin dito, bibigyan niya ng matinding proteksyon. Kasi sabi ko nga sa inyo, isang malaking atomic bomb, o atomic bomb din pala sinabi ni Sir Smokey. Napakahalagang bagay, isang napakahalagang piece nitong si Ramil Madriaga, mga kababayan, para mapawalang sala sila Guban, mapawalang sala sila Mark Taguba, at the same time, naituro itong asawa nitong si Sara Duterte na si Mans Carpio. Siyempre, karugtong ni Mans Carpio, kasama dyan si Pulong Duterte, hinggil dito sa magnetic lifter at doon sa mga drug lords. Mga kababayan, magkakabit-kabit na yan. Pag nabuksan yung bank account ni BP Sara at napatunayan yung sinasabi ni Antonio Trillanes na maraming pumapasok na na-trace nila na pera na nanggagaling sa mga drug lords, nanggaling sa Pogo at kung saan-saan pang mga illegal, nako, mga kababayan, sira. Sigurado ang pangarap ni BP Sara Duterte. Sino pa maniniwala sa kanya kung mayroong mga ebidensya? 'Di ba? Sabi ko mahalagang pieces o mahalagang piece itong si pieces, dalawa no? Mahalagang piece itong si Ramil Madriaga sa investigasyon na gagawin ng ombudsman kasi kailangan meron talagang mag-file ng complaint. Hindi pwedeng bubuksan lang mismo at hihingi lang ng permiso itong ombudsman sa AMLA. Hindi pwedeng ganun kasi lalabas na talagang pinupoliticize sila. Pero dahil may lumabas na dati nilang tauhan, malapit sa kanila, may personal knowledge sa pag-aabot ng pera kay Nolasco, kay La Chica, meron pa yung Munsayak na dati rin kaklase ni BP Sara Duterte sa San Sebastian. Mga kababayan, ay lahat yun mahalungkat at lalawig talaga ang investigasyon hinggil sa bagay na to. 'Di ba? Domino effect. Yung pagkanta nitong si Ramil Madriaga, tama po kayo. Mga tauhan ni Sara nagbisita po, hindi si Sara, sabi ni Dimoy P. Sabi kasi ni Montulpo, mga kababayan, ay maging si Sara Duterte ay dumadalaw din doon ng gabi. So hindi natin alam. Kasi doon sa balita ngayon, mga tauhan. Kay Montulpo, kay Pebbles Talaquera, ay mismong si Sara ang lumalapit.
Okay? So ayan mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating programa ngayong araw. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live streaming natin. Pasensya na at medyo talaga yung ating net ngayon, hindi maganda. Siguro mamaya mga launa okay na to. Okay? So maraming salamat ulit. Magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan.